Confessions. Papa Girls! Idol, oras na to mga higala. 10:39 ngayong gabing ito. Dito lang sa programang iConfessions mapapakinggan. Dito lang sa 93.9 IFM, ang Idol Mong FM. Colleen, kanina may nakausap tayo kanina via phone patch from Baguio City, si Hero. Ngayon naman, meron na naman tayong tatawagan. Pagbibigyan natin ang kahilingan ng mga idol natin na gusto kang makausap nila. Sige po. And mukhang maraming mga ina ngayon ang nakikinig at maraming mga anak ang nakarelate sa isang tulad mo. Parang nanay show na. Pero kung gusto ko tanong na anyway. Nanay show na. Oo, nanay show. Sige, tatawagan natin to. Hindi ko alam kung babae ito o lalaki ito, pero try natin siyang i-phone patch, no? Kasi pag nag-text kasi sa dito, wala namang pangalan. Ibutang lagay ang inyong mga pangalan. Ibutang lagay yung mga pangalan. Ilagay niyo yung mga pangalan niyo sa mga text messages ninyo, idol. And send it to 0939706216. Habang nag-ring ang ating telepono, Dudong. Ang tawag na sa atin, Dungday. Dudong Inday na. Dudong Inday? Hindi niya sinasagot. Pero sabi niya dito, meron po akong itatanong sana kay Mama Colleen. Ano kaya ang itatanong niya? Hindi naman tayo sinasagot. Natatakot. Isinzone tayo. Yun yung pinakamasakit yung isinzone ka. Ay, nakarelate? Ikaw ba na-sinzone ka na ba? Maraming beses na. Minsan ako ang naninzone. No, taray, pogi! Maiba naman. Yun lang, sayang naman yung tawag namin. Hindi siya mayaman. Sige, ganito, taas-taasan natin ang ating pasensya ngayong gabing ito. Ang ating mga iba't ibang klaseng intriga na gusto nating malaman mula kay Colleen. Well, bigyan nyo kami ng intriga. Si Colleen ang sasagot, no? Mas maganda. O, sige, ganito. Ibababa ko ang ating linya sa ating telepono, 584-5545. Tawag po kayo ngayon na kung gusto nyong magtanong kay Colleen. O may gusto kayong liliwanagin kay Colleen, i-open natin ang telepono para sa inyong mga katanungan, idol. So habang nag-aantay tayo, kung sino man yung mga gustong magtanong sa iyo, Idol Colleen. Kasi may nag-text kasi dito eh. Sabi ng texter 0929-506, Papa Charles, naintriga kasi kami sa sinabi ni Colleen na may alam siyang intriga tungkol sa iyo. May nagsabi sa kanya ng ganun ka. Baka pinag-uusapan nila yung mga DJs na bakla na. Gusto namin, ayaw doon nila magiging bakla daw. Gusto nila magiging lalaki daw. Bakit? Naintriga ba na bakla ka? Actually, maraming beses na. Talaga? Kasi maraming mga manliligaw sa akin, lahat ng klaseng ng kasarian, maraming nanliligaw. Pero sabi ko sa sarili ko, sorry, busog pa kasi ako. Ang nalalaman bakit ko... Ba't parang isyong-isyo sa, alam mo yun, sa mga netizens natin pag sinabing bakla, di ba? Lately, may celebrity pinag-uusapang bakla. Kaya ayoko na mag-artista. Siguro, nanghihinayang sila. Lalo na Pogi, si Dudong. Oh, yeah. Speaking of Pogi, eto, baka Pogi tayo. Itong caller na tumatawag. 584-5545. Hello, good evening. Hello, good evening po. Idol, anong pangalan mo? Idol. Anong pangalan mo? Jeffrey. Taga saan si Jeffrey, Idol? Taga Leyte, Idol. Taga Leyte po ni. Taga-asa man ka sa Leyte, Dong? Ano Leyte? Leyte? Leyte. Ay, naon sa mga ikadong ko eh. Mga bungol ba o eh? Bingi-bingihan kami dito eh. Si Colleen kasi Pero may mga naririnig daw kasi siyang intriga sa akin. Bakit ako ba ang na-hot seat dito? Sige, Jeffrey, ano bang may paglilingkod namin sa iyo ngayon? Ano bang gusto mong itanong kay Colleen since inopen namin ang aming landline para sa inyo ngayong gabi? Mag-usap kayo ni Colleen. Go! Hi, Jeffrey!
Hello, magandang gabi. Magandang gabi rin po. Wala naman tatanong kasi. Wala lang, trip ko lang tumawag. Trip lang din yan. Kuya Jeffrey, ano ba ang ginagawa natin sa buhay? Ito, SDO sa facilities. Ano po? Pakiulit po, take 2. Security guard no. Security Mahilig ka guard. sa batuta. Oo. Lagi mo bang hinihimas yung batuta na hawak mo? Di ba? Pinupunasan yan, di ba? Kasi minsan maalikabok. Hinahampas ko ito palagi eh. Sinong hinahampasan mo niyan? Grabe ka. O sige, kung wala kang itatanong, Idol, maraming thank you sa iyong pagtawag. Pero bago ka namin bibitawan, gusto ko sanang i-connect natin ito sa naging eye confession story ni Colleen between sa kanyang anak at saka kung paano siya nag-aalaga at nagmahal sa kanyang anak bilang isang ina. Well, ikaw, dahil I'm sure meron ka ring mga magulang, anong klaseng anak ka sa mga magulang mo? Matanong lang ni Papa Charles sa'yo. Napakabuti Siyempre, mahal ko sila. Medyo mahina na yung medyo chumapi yung signal. Kuya Jeffrey, medyo chubby. Chubby ka. Ano? Gusto kong maging mabuting anak sa kanila na gusto ko pagka tumanda sila kahit may asawa at mga anak na ako, maalagaan ko sila. At magbibigay ko yung kasi siyempre pagka tumatanda na sila, duro na yung mga sakit na tumatama sa mga matatanda. Kailangan siyempre gusto na habang nabubuhay ako at hanggat malakas pa ako, kaya kong ibigay sa kanila yung kailangan masuklihan ko man lang yung kabutihang ibinigay nila sa akin nung bata pa ako, yung pag-aalaga nila sa akin ng sanggol ako, nagpapasalamat. Yun, saka masabi ko man lang sa kanila bago sila na kung naman sanang dumating sa panahon na wala sila, pagpasalamat man lang ako dahil sinalagaan nila ako. Pagpasalamat ko lang hanggang sa pagpay ko. That's good. Yan ang sinasabi ko, Lynn, na sa iyong pangumpisal kay Papa Charles ngayong gabing ito, may mga emotions na pinapahalagahan yung mga idol natin. Imaginein mo yan, na i-connect natin yan kahit wala siyang tanong, kung nakabuo tayo ng tanong sa... Correct. Kaya, idol... Kasi alam mo naman kapag kausaping magulang, kapag kausaping pamilya, iba rin talaga ang touch niyan. O diba? Alam mo, Papa Charles, makaisingit lang Sige, idol, ano yon? Kaya ako nakasinasabi kasi hindi kasi mahal po ngayon, birthday niya ngayon. Birthday ni Mother, okay? May mensahe ka? May... Sa likod ng Ever Gotesco, hindi ko na babatiin. Alam niya na yun. Alam niya na maglab na lang po siya Anong pangalan ng mami mo? Nakakahiya na. Kinakahiya mo si Mother? Baka... Siyempre sabihin. Hindi, kasi ang iniisip ko naman kasi... Sabi ko na sa Facebook yun. Mas maganda na marinig ni Mother ang pangalan niya sa radio, Philippine Radio. Baka kasi pangit yung pangalan ng... Grabe siya. Grabe ka diha, dong. Ayaw niya sabihin. Alam mo, ito yung pagkakataon para maipagkasigawan mo sa buong mundo how much mo kamahal si Mother. So, take advantage mo na ngayon. Idol. Parang ako yung nag-contest dito ngayon Hindi Babatiin mo lang anong confession unless may gusto kang i-confess. Actually, sinabi na niya a little. Doon sa kung paano siya pinapahalagahan ng mother niya. Well, mas maganda nga yan, di ba? Na i-connect natin yung buhay pamilya mo sa buhay pamilya ni Colleen, di ba? Isang malaking karangalan namin yan. Sige, kung ayaw mong babatiin na yung pangalan ng mother mo, maraming thank you sa iyong pagtawag at looking forward na sana po maimbitahan nyo kami dyan sa birthday ng mami mo. Magpakanton ka naman. Magpaalit? Pakanton. Samahan mo na ng DJ. Magpakanton talaga. Boca juice.
Baka magkamali tayo ng pronounce dyan, ha? Canton. Oo, baka magkamaiba letra. Ang klase ng kanton, may Pansit Canton, may Ayan, Canton Pansit Pion. Canton. Okay na ako. Samahan mo ng BJ, ha? Yung buko juice na malimig-lamig. Para masarap. Sige. Idol, ano nga ulit name mo? Nakalimutan ko tuloy yung mga pagkain na kasi pinag-uusapan natin eh. Ano nga ulit? Papa Charles, pangatlong tawag ko na to sa'yo, nakakalimutan Ay, ko pa rin. Saglit. Ano nga ulit pangalan mo? Jeffrey, no? Jeffrey Hidalgo. Yun. Sige. Maraming salamat, Jeffrey, sa iyong tawag at mag-ingat po kayo dyan. Abangan mo ako dyan, pupunta ako dyan, ha? Sige, walang problema. Welcome kayo dito sa programang I Confessions. Salamat po. Alright, you're welcome. Bye! Yun po, Idol, 10:50 na ngayong gabing ito. Since marami tayong mga ina-accommodate na mga iba't ibang concern, iba't ibang mga katanungan mula kay Mama Colleen. Gusto niyo si Mama Colleen ang sasagot. Daniel Puto there from Tagum City sa Davao. Maraming salamat po sa inyo mga taga Davao del Norte sa inyong pakikinig. And maraming mga naiintriga sa iyo, Colleen, kung gaano ka nga ba daw kaganda. Nagtatanong dito mga taga Santolan dyan sa Pasig City, si Greg Santos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. May nagsasabi dito, Papa Charles, maglalaban na lang ako. Maglalaban na lang ako. Oo, labahan mo na kasi wala na ata akong damit sa bahay. Basta punta lang kayo sa Facebook page ng IFM kung kayo po ay naku-curious kung ano po ang itsura ni Inday Colleen. And IFM Facebook page. That's 93.9 IFM Manila. Yun. Right. So ngayon, Idol, wag po kayong mag-aatubiling tumawag kung gusto nyong tumawag at gusto nyong makipagtsikahan sa amin ngayong gabi. The other side of Colleen, ang pag-uusapan natin sa ating pagbabalik. Kung may mga gusto kayong katanungan na gusto nyong yun ay pag-uusapan natin maya-maya konti, i-text nyo lang kami sa mga gusto nyong itanong kay Colleen at si Colleen nang bahalang sumagot maya-maya konti lamang, Idol. How to text and how to call, Idol. Colleen. Tawag lamang. Ginawang ano? Wala akong kodigo. Tawag lamang sa 584-5545 or 0939-706-2816. That's the number to call right now. Right now talaga. Call us now. Masyado tayo demanding doon. As in right now. As in now na. Masyado tayo demanding doon. Right now talaga. Patatawagin natin sila right now. Paspasi lagi, oy. Yeah. Anyway, Idol, dahil 8 minutos na lang before mutikang kang alas 11 sa kagabion. That's 10:52. 8 minutes more to go before 11 o'clock. The time check, Idol! Time check. Labing 4 na minuto makalipas ng alas 11 ngayong gabi. Dito lang sa programang I Confessions. Eksklusibo sa 93.9 IFM, ang Idol mong FM. Balikan natin si Colleen Mateo ngayong gabing ito. Colleen, hello. Sobrang daming nag-text. Halatang halata. Pinag-uusapan tayo ngayon. Hello sa mga texter na nagpupuyat kasama namin. Bentang-benta ang ating text line 0939-706-2816. Maraming nagtatanong dito, ilang taong gulang ka na daw? Ilang taong gulang ka na, okay. May mga nagtatanong din dito kung hindi mo ba daw namimiss ang radyo. Ow! Kasi may barkada ako na nasa bus ngayon sa kasalukuyan si Jersky. Sabi niya dito, Papa Charles, ikaw ang pinag-uusapan ng mga pasahero dito sa loob ng bus. Kasama mo ngayon si Colleen. And ang bus daw na ito ay pangalan ay J. Ross Lucky 7. Right, sinasakyan ng driver na si of course, kailangan talaga sumakay ng driver dyan. Na si Kuya Angelito na nakikinig, pati daw mga pasahero ngayon tumambay sa ating programa. Hello, maraming salamat. At syempre si Engineer Ristel Azor, ang aking kumparing engineer, nakikinig ngayon. At ang aking kaibigang architect na si Dave Zedrick, maraming salamat sa iyong pakikinig. At syempre sa lahat ng mga idol natin, dyan sa Isabela, maraming gustong makipagtsikahan sa atin dyan sa Isabela. Sige, try nating makipag-communicate sa inyo dyan maya-maya konti lamang. In the meantime, si Colleen,
isasalang muna natin sa pangungumpisal sa kanyang round 2 ngayong gabing ito. Colleen, di na natin patatagalin pa. Sino ba si Colleen sa other side na outside sa pamilya? Outside sa iyong sariling pamilyang meron ikaw ngayon. Okay. So, ano bang i-confess ko? Gusto mo ba yung mga fast? Nanonood pa ba yung asawa ko? Matulog ka na. Oo, para makapag-confess ako ng bongga. Well, ngayon, kilala nyo nga ako bilang dating DJ. Ngayon, ang pinagkakaabalahan ko, isa akong events host, events coordinator, yung IC Weddings and Events ko. Yan po yung aking events coordination, IC Weddings and Events. And, yan lang naman. Wala bang nagkakagusto sa'yo outside? Kasi siyempre, kanina madami, charot. Kasi kung ganyan ka-sexy yung event organizer at ganyan siya kaganda, wala bang nagpaparamdam dyan? Wala bang hindi ba nagsiselos yung husband mo? Alam mo, totoo lang, napakaswerte ko sa asawa ko kasi napaka-supportive niya. Napaka-understanding niya in everything I do. Kapag may mga nagpapapicture pa nga, siya pa yung okay lang pag umakba yung lalaki sa akin. Hindi siya nagsiselos? Hindi siya ganun kaseloso. As in, siguro ang taong seloso kasi, yun yung taong merong insecurity sa katawan. Yun yung taong to cover up yung insecurity niya, yung feeling niyang pagkukulang niya, magsaselo siya for no reason. Question. Answer. Mula sa akin. How long you been together na ng husband mo? Saan mo ba siya nakilala? Bakit ganyan siya ka-supportive sa iyo? Naging kami way back 2008. Kinasal kami after 7 years. So, yun. Kinasal kami 2015. So, kung susumahin ngayong darating na March, kami mag-11 years na. Sa 11 years na pagsasama ninyo, hindi ba dumating sa buhay ng pag-aasawa ni Colleen na muntik na kayong magkahiwalay, maraming intriga din sa relasyon, yung mga challenges? Paano nyo ba napakisamahan ang mga trials bilang mag-asawa? Alam mo, hindi naman mawawala talaga yung away eh. Actually, pag naging mag-asawa kayo, doon talaga matetest yung relationship ninyo. Kasi hindi talaga maiwasan na minsan magwo-walk out ka, hindi mo siya papansinin. Pero kasi kami, kami pag mag-aaway kami, away talaga. Ganyan. Oo, may ganun may dumarating sa ganung punto. Usually, anong klaseng pinag-aawayan nyo naman? Small things. Really? Oo, napaka-small lang. So small lang? Hindi, malaki. Small things like, Bakit doon kayo nag-aaway sa mga small things? One time, may malaki kaming pinag-awayan dahil lang sa charger. Ano yan? Small things tapos ikaw nang bahala magpapalaki? Ganun ba yun? Oo. Kasi lahat naman ng maliit, pwedeng lumaki. Nagsisimula sa maliit hanggang lumalaki, hanggang sa, alam mo yun, may mga salita ka na sige, kanya-kanya na tayo. But alam mo, what I love about our relationship, at the end of the day, oo, magsasagutan kami. As in, ang init talaga. Ang init ng? Sobrang init na usapan, na sagutan. Akala mo ang init ng sagutan. Pero alam mo, pag tapos na namin i-release lahat ng sama ng loob namin, alam mo, pag nagkatabi na kami. Nagkatabi sa? Kunyari, nag-away lang kami sa text or sa cellphone. Pag magkatabi na kami. Anong ginagawa nyo? Pag nagkatabi na kayo, anong ginagawa? May kuryente. Kinukuryente ka niya? Kaya pala nakabuo kayo ng isang anak? Oo, dahilan lang. May nagaganap. Talaga? Grabe na, ang hot mo naman. Ganun talaga. Can't resist. Diba? Hindi siya makaresist. Seryoso? Pag nagkatabi lang kayo, nakukuryente ka na agad? Basta magkaroon na kami na kunyari away. Ang Pero sunod maya-maya, doon, ibang away na. Oo, iba na. Boxing na to. Hindi totoo. As in, alam mo yun, tatahimik kami, biglang, ayan na! This is it! So, wala talagang perfect couple. Nag-aaway at nag-aaway din pala ang mag-asawa talaga. Small things. Minsan, ang liit lang ng bagay, bigla mo huhugutan ng... Tapos, mababalidate na nagkaroon na naman kayo ng misunderstanding. Pero,
alam mo, sabi ko nga sa'yo, we're really meant for each other. Kasi, sabi ko, galing ako sa relationship na hindi naman ganun ka-perfect. Kumbaga, nung time na na-meet ko siya, parang ang dami kong lessons kasi na binaon from that past relationship. Nilatag ko talaga sa kanya yung galing ako sa ganitong relasyon, yung hindi ako si ako, pagkasama ko siya, ultimo pag-short ko, pag-sleeveless ko, ayaw niya. As in, sabi ko, galing ako sa nasasakal na relasyon. But then, nung nilay ko lahat ng cards ko sa kanya, nilatag ko lahat ng cards ko sa kanya, and it worked. Ngayon, habang kahit 7 years na kami, hanggang ngayon, yung tiwala niya walang nagbago, nandun pa rin. That's good. Yan ang isang revelasyon ni Colleen na dito mo lang maririnig sa iConfessions. At hindi pa nila nakikita, yung matagal na nilang hinihiling. Bakit? Gusto mo bang ipakita? Exclusive na din ba yun? Pero alam mo, isa sa mga napapansin ko sa usapan natin sa yung pangungumpisal, madalas mong mini-mention yung maliit. Ewan ko sa'yo. Naririnig ko sa'yo. Totoo naman, maliit naman talaga. Lumalaki lang. Ako ang dinidescribe mo So yun, basta wala akong masabi with kami, dumating na talaga kami sa point na nag-deactivate ako ng Facebook, the usual. Talaga? Oo, yung na tipong hindi ako makontak niya kasi inoff ko yung cellphone ko for 2 hours. Yung naglakad siya sa Manila Bay, hinahanap niya ako. Sabi ko kasi, I'm just beside the bay. Ganyan, so hinahanap so talagang niya ako. sinundan ka sa bay? Oo. Really? Tsaka hindi, mahal talaga. Mahal. Ganyan talaga ang pag-ibig. Tingnan natin may tatawagan tayo. Ayan. Isa daw siyang mama. Tatawagan natin siya kasi gusto kanyang kausapin. Bakit? Mukhang mukhang meron siyang connection sa ating pinag-uusapan na naman ngayon dito. Makichismis tayo sa isang mother. Right, mother daw siya Hindi ko alam kung ilan ang anak niya. Baka gusto din niyang i-share a little of her story. Kung kamusta siya sa kanyang pagmamahal sa asawa, kamusta siya sa kanilang relationship. Hello? May nag-text dito. Ma'am Colleen, parang narinig. Hello? Hello? Okay, nandyan na. Parang narinig na nga natin. Ma'am, magandang gabi po sa inyo, Mami. Si Papa Charles pala to sa IFM. May I have your name? Mama Ambe. Mama Ambe. Okay, taga saan si Mama Ambe? Ambe. Dance it yan Taga Bagtas. Cavite. Saan? Sa Cavite? Bagtas, sakop ng Tansa. Okay, sa Tanza, Cavite. Kamusta po kayo dyan, nanay? Okay naman. Si Nanay Ambe, okay. Na-receive po namin ang text ninyo. Actually, kadadaan lang niya sa coastal area dyan sa Cavite. Na-traffic nga yan sa may Rojas Boulevard. Opo, ngayon lang namin Nanay Ambe, yung iyong text. Bakit gustong-gusto niyo pong kausapin si Mama Colleen? Sige, mag-usap kayo. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon para magkakakilanlan sa isa't isa. Baka siya na ang hinahanap mong anak noon. Mama Ambe, iko-confess ko po. Ako po Ampoy. Ikaw ba ang nawawala kong nanay? Sige. Hi, Mama Ambe. Mama Ambe? Nagtataka lang kasi ako sa'yo. Nagtataka ka lang po sa akin. Bakit po? Kasi, siyempre, bilang nanay, naranasan ko din kung paano mag-alaga ng mga bata. Paano mo sila i-comfort. Ganon. Kaya, naiyak na ako nung nailakas. So, may connection kayong dalawa. Ano po ba yung gusto mong i-share, Mama Ambe? Paano ka ba, Paano ka ba bilang isang nanay? Ang mga anak ko kasi, malalaki na. Okay po. Trangkaso ko, inuubo ako Baka mahawa ka. Baka mahawa ako. Mahawa tayo. Sa radyo na tayo. Uy, layo ka po baka mahawa kami. May mga trabaho pa po kami after nito. Kakaiba. Alam mo, kung mahahawaan tayo, tapos nasa radyo lang na nag-uusap, maniniwala talaga. Maniniwala talaga ako sa sumpa. Huwag naman. Okay. So, ano po? Paano ba ikaw bilang isang nanay? Ako
dalawa din ako. May dalawang anak. Mhm. Malalaki na sila. Paano po kayo nagpapalaki ng anak, nanay? I mean, paano ba yung pagmamahal mo sa kanila, pag-aaruga? Pwede bang malaman namin a little of your story para ma-connect natin sa buhay pamilya ni Colleen? O meron ka bang pinagdadaanan na nalulungkot ka ba? Kasi malalaki na yung mga anak mo. Ikaw ba nane-neglect bilang isang nanay? Ano naman, kasi malalaki na. Actually, isa na lang ang natitirang anak ko. Dahil? Yung bunso ko, nagkaroon siya ng aksidente sa 2012. So sad to note. Okay. Kaya nga naiyak si Colleen, naiyak ako. Ang hirap magpalaki ng anak. Tapos darating yung time, mawawala ka niya. Alam mo, Colleen, sobrang thankful ako hearing your story bilang isang ina, kung paano mo pinalaki ang anak mo, na to the point, di ba, nasabi mo earlier na gusto mo ikaw lang ang babae muna sa anak mo pag lumaki na yung anak mo. Tingnan mo si nanay ngayon, di ba? Umiyak ka bilang isang ina earlier, and right now, she's crying kasi, number one, sino ba namang mag-aakalang mawawala yung anak niya, di ba? Alam mo, sabi nga natin, di ba, parang sanay tayo na ang anak ang maglilibing sa kaniyang ina. Pero masakit po talagang isipin kung ikaw na ina, ang anak mo pa ang nauna, diba? Ikaw pa na ina ang maglilibing sa iyong anak. Wala po kasing sakit yan. Totoo yung sinasabi ni nanay na grabe mo yan protektahan. Makagat lang ng lamok, nagpapami ka na. Alam mo yun, lahat ng ginagawa mo para sa anak mo, then sa isang iglap mawawala. Napakasakit po nun. Kaya naiintindihan po namin kayo, mother, and hindi po talaga biro yung pinagdadaanan niyo. Sabi mo nga, it's been 7 years po. Tama po ba? Opo. 7 taon na ang nakalipas. Hindi mo talaga kasi pwedeng sabihin na, Nay, mag-move on ka na. Hindi yan parang boyfriend na mag-move on ka na, kalimutan mo na yan. Hindi kasi anak ang pinag-uusapan dito. Actually, Colleen, it takes a lot of times, and of course, yung pag-move on kasi proseso yan. Hindi naman isang click lang na, kasing tulad ni nanay, di ba? 7 years na, hindi pa siya nakapag-move on. Sa tingin mo, Colleen, total na pag-usapan na rin natin ina sa ina, and nanay Ambe, nakarelate sa'yo kung paano ka nagpalaki ng anak, kasi naranasan din niya mismo. Anong best reminder mo sa isang ina na kasing tulad ni Ambe na para maibsan yung nararamdaman niyang bigat ngayon? Kasi you're crying also. Kasi wala akong ma-advise, wala akong masasabing best advice. Kasi sabi ko nga, 'di ba, when it comes to anak, ibang usapan na yan eh. Kahit kasi sabihin ko na may plano si Lord, kaya siya kinuha. Kahit siguro sabihin natin na Mama Ambe, okay lang yan. Bilang isang ina, hindi okay yun. Kasi yung mawala yung anak mo na pinagbuntis mo for 9 months, inilabas mo na maprotektahan mo siya hanggat kaya mo, hindi siya madali. So, for Mama Ambe, siguro wala akong masasabi talaga, kundi pray na lang tayo. And ang hirap ang hirap isiksik kay mother na may plano si God, at least may angel ka na. Pero ako, para lang maging strong ka, Mama Ambe, siguro always pray na lang to Him and ask guidance kay Lord, at hindi ka naman niya pababayaan. Ma'am, palagi kong ginagawa. Bago lang, sabi nila, napakadami nila nagsasabi na move on ka na. Mag-move on, hindi mo magawa. Mahirap Nanay Ambe, si Papa Charles ito. Sa kasalukuyan ba, anong pinagkakaabalahan mo ngayon, nanay? Matanong lang kita. Ngayon po, wala po, nandito lang po sa bahay.
wala na pong wala po kayong partner sa bahay? I mean, yung husband nyo? Ay, wala na po. Tagal na rin po kami hiwalay. Okay. So, naghiwalay kayo. Nakamatagot kasi pagkakal. Yung dalawang kong single mother. Mother, palapit po ng bibig sa telepono. Right. Understandable ang naging sitwasyon mo ngayon, Mama Ambe. Actually, hindi ko inaasahan kasi Mama Colleen, makananay kasi ako eh. Sobrang makananay talaga ako. Kaya you girls crying each other ngayon, well, it reminds me kung paano natin pahahalagahan yung ina din natin, mga idol na nakikinig. And even yung mga texters natin ngayon dito nagpahayag ng kanilang damdamin na habang nakahiga yung mother nila, habang nakahiga yung mga idol natin, tumutok sila at umiiyak din. Habang umiiyak si Colleen, ikaw Nanay Ambe, siguro ang gusto ko lang sabihin sa iyo in return sa pagtawag ko dito, kasi hindi ko naman kasi inaasahan na dahil sa'yo, Mama Colleen, may pinaghuhugutan yung caller natin. Kasi kanina, di ba, naalala mo pa nga, di ba? Kinakantahan mo pa nga siya ng alin yung kanta yun? Ambe, ambe. Ambe, ambe. Ambe, ambe, ambe. Tapos ngayon, hindi ko inaasahan na ganito pala kabigat ang pinagdadaanan ni Nanay Ambe. Na-imagine ko yung Nanay Taling ko ngayon, kung paano niya kinikare yung tatay ko, kung paano kami kinikare, na it reminds me na kailangan pahalagahan pa rin natin. Pero sa kabilang banda, Nanay Ambe, kung okay lang sana sa'yo, total, napag-usapan na rin natin to at na-connect natin to sa buhay pamilya ni Colleen, kung okay lang po sana, pwede bang malaman ni Papa Charles kung anong naging punot dahilan ng hiwalayan ninyo ng iyong partner sa buhay? Bago ikaw dumating sa point na nawalan kayo ng anak, alam mo yun, 2 anak, isa na lang ang natira kasi nga binawian ng buhay yung isang anak nyo po. Yung bunso ko. Yung partner ko naman kasi, siyempre, kahit gusto mong gawa ng mabuot, ang gila ko, yung isa sa inyo yung naglulot ko naman. Kaya wala tayong masagot. Kaya ako naman, sabi nga nila, pag kung mahal mo, kailangan mong palalaan. Wala na bang chance na ayusin ninyo ang isang gusot na meron kayo ng iyong husband, and baka ito yung way na para magabayan ka lang lalo sa iyong kalagayan ngayon? Siyempre, anak nyo rin yun eh, di ba? Ginawa nyo rin yung 2 anak nyo, and siguro ito yung time na kailangan natin babaan yung pride kung meron mang tayong pagkakasala sa isa't isa. Kasi ikaw din nagsasabi, Mama Colleen, di ba, na ang mag-asawa ay hindi naiiwasan na mag-away-away talaga, di ba? So, wala bang chance na hindi na siguro pa kasi ang tagal na rin pa. Kumbaga, binuhay niya yung 2 anak niya na mag-isa lang siya. Kasi nasasayangan ako, Mama Colleen, mga idol na nakikinig sa atin ngayon. Nanay Ambe, alam mo, nasasayangan talaga kasi ako dahil kung once nyo nang pinagsasaluhan sa isang relasyon, na sama-sama kayong ginabayan ninyo yung isa't isa, yung pagmamahalan ninyo, you guys are exchanging vows sa isa't isa para nangako kayo na magsama kayo panghabang buhay, and yet sa sitwasyon mo ngayon hindi nangyari yon. Ako kasi family-oriented ako eh. Siguro may mga bagay lang na sabi nga nila pinagtagpo pero hindi itinadhana. May mga bagay na akala natin happy ending na pero mapupunta lang pala sa ending. Ganun na lang. Ang mahalaga may natira sa'yo, nasa sa'yo yung anak mo. Matagal na ako rin nakamove on doon. Oo, nakamove on na naman daw siya. Kinalimutan niya. Well, sa bagay naman, kung yun may way, Nanay Ambe, na mas ipapakita mo sa buong mundo, sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo, sa mga nakakilala sa'yo, na yun talaga yung way na mas ipagpapasalamat mo na lang na kahit wala man yung partner mo sa tabi mo, na itawid mo naman ang mabuti yung responsibility mo dun sa mga anak mo. It's just that, nakakalungkot mang isipin na nawala yung isang anak mo, pero the mere fact na nandiyan pa yung isang anak mo,
siguro ang suggestion ko lang, hindi man ako nanay dahil wala man akong matres, ano? At nung join nga ako dun sa Facebook, 'di ba may mga survey dun sa Facebook na pagka join ka sa isang app grupo, na i-check mo yung personality mo kung ano. Nagulat nga ako eh. Bakit? Kasi ang lumabas dun sa akin, magkaka-baby daw ako ng kambal ngayong December 2019. Naku po! Sabi ko sa sarili ko, wala naman akong matres. Niloloko ako ng app na to eh. Alam mo yan? Feeling ko, na-detect niya. Na-detect na magkakamatres Hindi, ako. not necessary. Baka lang, dahil sa storya natin ngayon, ibigla kang maghanap ng bubuntisin. Napag-uusapan yun. Ayun. Kung may handa bang tatanggap sa akin, bakit ba hindi? Bakit diba? naman hindi? Pero, alam mo, yung storya ninyo, Mama Colleen at si Mama Ambe ay nananalamin na habang buhay pa tayo, mga idol, make time para sa pamilya natin. Higit sa lahat, sa nanay natin na, alam mo yun, inako ang responsibility mula pa ng 9 months na nasa sinapupunan tayo. Kaya wala tayong karapatan para suklian yung mga magulang natin na awayin natin sila, pagmumurahin natin sila, alam mo yun, bagkus subalit na tapuat kailangan nating ibalik yung care natin sa mga magulang natin. Kasi just like, Mama Ambe, di ba? Isa na lang ang anak niya ngayon. So, I suggest, kung ito may makakatulong sa pag-move on mo, nanay, ibuhos mo lahat ng klaseng pagkukulang mo sa anak mong nawala doon sa anak mong natira ngayon. Doon mo ibuhos yung pagmamahal mo, pag-aalaga, and yung pag-aalaga at pagmamahal nyo sa inyong mga anak. Ito yung natutunan ko sa nanay ko, sa pamilya ko mismo, na walang premyo, hindi natin maikumpara sa isang pera yung pagmamahal natin sa ating mga anak. Kaya way of moving on, of course, may proseso naman yan, as I've said kanina kay Colleen, Mama Ambe, may proseso ang lahat eh. And magandang suggestion yung sinabi ni Colleen na si God. Si God, si God ang siyang magbibigay daan para matulungan ikaw. Kaya lang kailangan natin ipagdarasal yung ating kalagayan. Kailangan nating humingi sa Kanya ng guidance para naman na dahan-dahan mong maintindihan at ma-accept ang isang katotohanan na hiram lang talaga natin sa kay God yung buhay natin. 'Di ba? So gustuhin man nating tayo ang masusunod dito sa mundong ito, Nanay Ambe, pero meron nagmamay-ari sa atin eh. Yes. Kaya kasing tulad sa amin ngayon, kung ako, bakit ko pa ulit-ulit tong sinasabi sa inyo? Kasi recent masyado tong experience namin sa family. Buti nga Nanay Ambe, isa lang ang nawala sa'yo. Sa amin, tanungin mo ako, 2018, 7 miyembro ng family sa circle namin ang nawala. 3 kapatid ko, sunod-sunod, 1 pamangkin, 3 pinsan ko. Tapos, kapapasok lang ng January ngayon, January 2, wife naman ng kapatid ng tatay ko, nasa Jansan. Actually, libing ng kamag-anak namin bukas. Kaya ako uuwi ng General Santos. So, yun yung mga bagay, Nanay Ambe, and of course, Colleen, at mga idol, na wag natin i-focus yung yung sarili natin doon sa wala, kundi i-focus natin yung sarili natin. Ano pa ba ang kaya nating maibigay kinabukasan sa future na ating tinatahak ngayon? Kasi marami pa tayong pagdadaanan habang buhay pa tayo. Maraming pagsubok at trials, and that what makes us a better person. Kasi kami nga sa pamilya namin, kahit marami kaming nawawala sa kamag-anak namin, pero tumayo pa rin kami. And we kept on praying pa rin kay God na sana bigyan kami ng pagkakataon para, alam mo yun, masagot yung lahat ng klaseng katanungan na meron kami sa aming puso't isipan, Nanay Ambe. So, gasgas man sabihin, pero huwag tayong mawalan ng pag-asa. It's true. Tama yun. Diba? So, may mga nagbe-message dito. Sabi ni Gilbert de la Cruz, kaya mo yan, Nanay Ambe. Tuloy lang ang buhay, manali ka lang sa may kapal. Makakayanan mo lahat ng ito. Marami rin ang nagte-text ngayon na nagpapaabot ng God, He is always with us. Meron pa dito na napaiyak talaga ako sa story ni Nanay. At meron pa dito gusto niyang tumabi tuloy ngayon sa nanay niya. Kasi
ayun, na-touch po sa story niya. Sabi nga dito ng texter natin, 0912-444, grabe, tumindig ang balahibo ko dito, Papa Charles. Parang ang sarap yakapin ni Nanay Ambe para i-comfort siya. Ay, nako. So ganito, Nanay, no, halimbawa lang, alam natin, malay mo, nasa tabi lang po ni Papa Charles. Yung alin? Yung bunsong anak niya. Huwag mo naman ako takutin. Please, Colleen, huwag mo ako takutin kasi takutin na ko eh. Ano nga po ang itsura ng anak ninyo, Nanay Ambe? Nanay Ambe? Nay? Nay. Dito ako. Ayan. So ganito na lang po. Kunyari po, makakausap niyo yung anak niyo ngayon. Ano po yung gusto mong sabihin sa kanya? Mahal na mahal kita. I miss you. Sana magkita na rin tayo. Love. Nanay, may ano ba kayo? May tawag dito? Wala naman kayong samaan ng loob ng anak mo before siya na namatay? Wala naman kayong mga hidwaan sa isa't isa? Kung meron man, Nanay, gustong-gusto kong makinig kung paano mo mailabas yung lahat ng mga hinanakit mo, kung meron man. Kasi, alam mo, hearing you now, para ako nakipag-usap sa Nanay Taling ko. Para akong kaharap ko si Nanay ko and she's crying na gusto mo ng comfort. Nandito si Papa Charles, nandito si Mama Colleen, ang mga idol natin handang makikinig sa'yo, Nanay. Kasi itong ano guesting mo ngayon, Colleen, hindi ko inaasahan ito na naaabot tayo sa point na nag-iiyakan kayo pareho. Na kung sino yung nagko-comfort sa'yo, mismo ikaw umiiyak din. Alam mo yon? Yung nagko-comfort sa'yo, umiiyak din. Kasi nakarelate siya sa usapang pamilya na meron ikaw, Mama Colleen. So sa madaling sabi, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito eh. Ikaw ang may kasalanan. Mama Ambe, kasalanan mo. Charot. Sige, Mama Ambe, maraming salamat ha. And ang gusto ko lang namin, ako, wala talaga ako ma-advise. Kasi bilang isang ina, alam ko yung pakiramdam kapag halimbawa na mawala yung anak mo sa'yo. Bilang isang ina, hindi po biro yun eh, na pinaghirapan mo for how many years. Alam mo yan, ang dami mong sinakripisyo, ang dami mong ibinigay, ang dami mong alam mo yan, ginawa para sa kanya, and sa isang iglap mawawala lang siya. Wala akong masasabi kundi magdasal na lang po tayo, and ako ipagpipray din po kita na sana po maging okay ka. At diba, hindi ko pwedeng sabihin na mag-move on ka na. Yung mga sinasabi ng ibang tao na mag-move on ka na, I think hindi po yun ang kailangan ni Nanay Ambe ngayon. Ang kailangan niya is pag-unawa, ang kailangan niya is karamay. Hindi yung para bang aasarin ka pa na ba't di ka pa nag-move on, it's been 7 years. Kasi again, hindi ito hindi po ito parang nakipag-break sa jowa. Anak po ang pinag-uusapan. So, ipagpipray kita, Nanay Ambe, na sana maging strong ka pa para sa natitira mo pang anak. Okay? Alagaan niyo po yung health ninyo. At saka, Nanay Ambe, bago ka namin pakakawalan on the air, gusto kong mag-thank you sa'yo. Kung hindi ko man madalas nagagawa ito sa nanay ko, kahit sa iyo, gusto kong iparamdam sa iyo, Nanay, na importante ikaw, Nanay. At ikaw ang isang klaseng nanay na kailangan gawin mo pang mas stronger ang iyong paniniwala sa kanya. Dahil meron ka pang anak na isa na nag-i-expect sa isang nanay na kasing tulad niyo po. Right? And I agree sa sinabi ni Mama Colleen na alagaan mo yung kalusugan mo, Nanay. Kasi especially ngayon na wala sa tabi mo ang iyong husband na naway siya dapat ang ko-comfort sa'yo at aalalay sa'yo. Pero kung yan man ang dahilan na happy ka na at nakapag-move on ka na sa kung anumang istoryang iniwan ng ex-husband mo, then ipagpasalamat pa rin natin yun. Kasi blessing para sa akin, Nanay, na nakakawentuhan ka namin ni Colleen ngayong gabing ito, na hindi lang nakafocus ang confession story dito kay Mama Colleen, kundi maging kayo ng mga idol namin na nakikinig at sumusubaybay sa amin gabi-gabi, nagawa niyo pong i-connect ang inyong mga istorya sa buhay.
magbigay dito sa programa natin. Thank you so Maraming much, Nanay. salamat, Nanay, for calling the show. Salamat sa inyong dalawa. Thank you po. You're welcome. Anything else? Ano bang pwede naming magawa ni Colleen? Mapasaya ka lang namin. Gusto niyo mo bang kumanta kami ni Colleen? Ano ba? Chambe, ambe, ambe, ambe. Woo! Hey, yo! Live na live yun Colleen walang ano yun walang pasabi, nakakanta ka na Tapos pinaiyak natin yung Ito. anak na kanta. Ano po yun, Nanay? May request ka ba na Natawa song? ako. Natawa na siya. Tinatawa niyo akong dalawa. Oo. Hindi, si Colleen kasi, Nanay, makulit Ambe, 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 ambe. Churu, 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 churu. Hayaan mo, Nanay, ganito po ang gagawin natin. Itong number na tinawag ko po sa inyo, number ko po yun. Ayan. So, i-save nyo po yan. And anytime, pwede nyo po akong kontakin. Kung kailangan mo ng isang kalinga ng isang anak to nanay, then ako, Nanay, ako, sa totoo lang, marami akong mga nanay-nanayan dito sa Manila. Yes, oo. Kasi yung mga anak nila, barkada ko, naging barkada ko rin ng Ayun. pamilya. So, meron kang nahanap na anak ngayon. So, kung may pinagdadaanan ka at kailangan mo ng uutangan, Huwag naman tawagan mo. ganon. Kasi, huwag naman ganon. Kasi, yan din ang problema. Ay, wag pala na kasi may pinagdadaanan po si Charles ngayon. Okay na yung makausap ko si Papa. Opo. Joke lang Talaga naman yung po? utang. Pag nangailangan lang. Matanong kita, Nanay, bago ka namin pakakawalan, ano pong nagiging dahilan nyo po at kayo po'y nakikinig po sa iConfessions ni Papa Charles? At pakaswerte po namin dahil si Mama Colleen ang hinatsit namin dito and yet nag-iiyakan kayong dalawa. Alam mo, first time kong nag-ikot ng radyo, yung malito radyo. Ayun. So, ayokong manood ng TV. Mhm. Yun ang nausin ko kayo. Yung 93.9 ay 93.9 IFM. Alam mo, naniniwala ako. Naniniwala ako. Yun, parang hindi ko na sa Binitawan. Hindi ko na talaga sa inyo. Feeling- Alam mo, may marami ka reason. talagang good vibes na dala Yun, dito, syempre. Colleen. Kasi imaginein mo yan, first time ni Nanay. Oo. At first time ko rin tumawag ng Nanay. Na-timingan talaga na nabasa ko Galing. dito, real text reaction ni Nanay na gustong-gusto ko daw niyang kausapin. Alam mo, naniniwala ako na may reason kung bakit tayo nagkausap ngayon. Bakit May reason kaya? kung bakit nakausap natin si nanay ngayon. Mhm. 'Di ba? At ito yung reason na yon para somehow ma-release ni mother yung bigat ng nararamdaman niya and somehow, 'di ba, para maging okay siya. And sabi nga niya, napatawa na natin siya. Kaya nanay, sabay-sabay tayo. Ambe ambe, ambe ambe, ambe. Ngayon, hello Papa Chan. Yes, Nanay. Ngayon, yun ang favorite station ko. Wow naman, Nanay. Maraming salamat naman, Nanay. At dahil dyan, Nanay, susuklian kita. Aside sa number ko na nakuha mo ngayong gabi, Nay, willing akong i-meet kita in person at tatravel ako dyan sa Cavite. Ma-meet kita at dyan po ako kakain, Nanay. Mahilig ako sa lakwatsang ganun, Nanay, kasi ginagawa ko yan sa mga kakilala ko. Galing. Nanay, wag ka lang, siguraduhin mo lang, Nay, na siya ang manlilibre, hindi po ikaw. Ha? Kung magluluto ka po ng specialty mo, siya po pamalengkehin mo, Nay. Basta masasama ka. Pupunta ka doon, tapos wala Hindi kang ano? gusto ko sasama ka kasi syempre tayo naman dalawa ang dahilan nito. Bakit natin na-contact si Nanay? Dahil kung wala ka dito, Colleen, walang Nanay Ambe na sinasayawan mo pa gamit... Ambe, 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 ambe. Di ba, Nanay? So, kung kailangan mo ng comfort at kung kami may makakatulong ni Colleen, maibsan mo lang yung nararamdaman mo for 7 years na hindi ka nakapag-move on, then gagawin natin yan. Parang ano lang po yun, Nanay, eh. Oo, nawalan ka ng legit na anak. Pero marami ka pa rin naman pwedeng maging anak-anakan sa katauhan po ni Papa Charles at ni Tama. Colleen. Right. Marami ako ditong anak-anak. Marami na pala eh. Kasi yung mga... Umiepal pa tayo. Marami naman lang pala daw. Epal lang tayo. Kasi, yun lang. Basta mother, ha, be strong. Oo. Okay. Opo, be strong and keep the faith kay God and alagaan mo po ang health mo. Alright. Thank you. Nanay, may gusto ka bang awitin na gusto mong mapakinggan? Baka kasi sa pamamagitan ng awitin, kami po'y makakatulong sa'yo maibsan yung Yes. nararamdamang bigat na yan. Halik daw. Huwag naman. Baka makahanap ng iba.
Ano ba, Nay? Careless Whisper. Paborito kasi nung anak kong nawala yung Bring Me to Life. Bring Me to Life. Evanescence. Grabe tong kanta to. Ang lakas maka-rock na yun. Sige. Ganito, Nanay, dahil paborito naman niya Mama Colleen, ibibigay natin ang gusto ni Nanay kasi yun na daw ay paborito ng kanyang anak. Yes. Ang lakas lang maka-rock natin ngayon. Okay na yun. Okay na sa'yo yun, Nanay. Mamaya ipi-play po namin yan. Saya ninyong dalawa. Regular na! Regular DJ na. May love letter na ako! Sige, Nanay, walang problema po. Love you, Nay. Ipapatugtog po namin ito, Nanay, at saka basta keep on dreaming, Nanay, okay? Gusto ko yung isang nanay na kasing tulad nyo po na after umiyak, at least napasaya man lang namin pala ikaw. Yay! Diba? We're happy. Kasi ang saya-saya nyo dyan. Yay! Thank you so much. Marami. Alright, mag-ingat po kayo, Nanay, and magandang gabi. Thank you. Alright, bye. Yun po si Nanay. Ambe. Hala, hindi na ako makakamove on nito. Ako gusto ko lang sabihin sa mga kabataan ngayon na kung buhay pa ang nanay mo, magbigay ka sana ng time sa kanya, hindi ka puro barkada. Kasi may mga times na naaalala lang natin sila pag may kailangan ka, paghihingi ka ng baon. Tapos, minsan ang lakas pa ng loob mo na sinasagot mo yung nanay mo na akala mo hindi siya naghirap sa'yo. Sana, etong storya po ni Nanay Ambe will be parang maging eye-opener po para sa lahat na pahalagahan po natin ang ating mga magulang. Huwag po tayong magpaparamdam lang pag may kailangan ka, kundi kung pwede mong sabihin yung I love you every day sa mukha niya o via text o via chat, sabihin mo. Hindi yung mas marami ka pang I love you sa jowa mo kesa sa nanay mo. Mas updated pa yung jowa mo sa ginagawa mo kesa sa nanay mo. Diba? Nararamdaman ko, ang dami mong run sa pag-ibig. Hindi, diba? Kumbaga, ano lang yan totoo na life is so short. Life is too short. Para aksayahin mo sa ibang tao na kung tutuusan dapat yung time mo mas inaalat mo sa magulang mo. Kasi mahirap yung kapag patay na siya tsaka ka magsasabi ng I love you, Nay. If only ibinigay ko yung buong oras ko sa'yo. Nay, ang dami kong pagkukulang. Nay, sorry, nagkamali ako. Maririnig niya pa ba yun? Naman. Diba? Sinabi mo pa, Colleen. Diba? Maririnig. Parang, kaya naiinis ako minsan na magpa-post ka na, sorry, Nay, masyado akong ganito. Sorry, Nay. Bakit ngayong patay na siya, tsaka ka magsasabi ng, I love you, Nay? Bakit ngayong nabubuhay siya, sabihan mo ng I love you, hindi mo magawa, pero sa jowa mo, nakasampung I love you ka na. Yung jowa mo, sinisinzone ka lang naman. Diba? Sinabi mo pa. So, I hope na maging mabuksan po yung ating puso't damdamin na bigyan po natin ng time ang ating mga magulang. Diba? Hindi mo kailangan maging perfect na anak, pero siguro magulang yan sabihan mo lang yan ng I love you. Matatouch na yan. Hindi man sila mag I love you back, but deep inside gusto nilang ipagkasigawan na mahal ka rin nila. Yun lang. Kumbaga, mahalin nyo yung magulang nyo habang buhay sila. Hindi yung magpapahayag ka ng pagmamahal mo kapag wala na sila. There you go. Colleen Mateo. Yan po ang kanyang mensahe sa lahat ng mga idol nating nakikinig. Colleen, sa ating pagbabalik, it's gonna be your final round ng iyong confession. Okay. At kung meron mo kayong mga final question, mga easy round question or difficult question para kay Colleen, idol, you guys are invited to text us ngayong gabing ito. How to do that, Colleen? Para sa mga nagmamahal sa'yo, naghahanap sa'yo, hindi mo ba daw namimiss yung radyo? Kailan ka ba daw babalik? Kung babalik ka lang kung babalik ka man lang daw sa radyo, pwede bang dito ka na lang daw sa Idol Mong FM? Yan! Para may makakasama na akong ina dito sa programa. Eto! Gusto mo pala, mahilig ka pala sa mother. Uy, masarap pagmahal ang ina. At saka masarap magmamahalin ang mga kasing tulad mo, Colleen, kasi eksperyensyado na. Yan! Kahit iba't ibang klaseng posisyon pwede. Alam ko na iba't ibang posisyon sa bahay.
Pwede ka maging labandera. Pwede ka maging... Pwede ako maging... planchadora. Taga-kanta. Kantatera. Oo, diba? Lahat pwedeng gawin. Kaya, Okay? All you have to do is to call our hotline, 584-5545. Again, that's 584-5545, or ang ating text line, 0939-706-2816. Ako ang tatanungin, ano ang radyo ko? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi.